may kalakasan po tayong nararanasan. Amen. At meron po tayong kapayapaan. Amen. Kaya talapakan po natin muli ang ating Panginoon. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalamo. May awit, may sayaw, may saya.
pag-ibig mo sa aking walang hanggan. Iniibig mo ako noon pa man. Pangunahan po tayo ni Brother Marlon Hernandez. Palakpakan po natin ng Diyos. Nalay po siya. Mateo 6:33. Ngunit pag sumakita ninyong higit sa lahat na pagarian kayo ng Diyos at mamuhay ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Amen. 34. Kaya huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas, tsaka ninyo harapin kapag ito'y dumating na, sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Sa dito tayo manalangin. Minamahal po namin Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Samahan mo po kami, O Diyos, sa oras po ito. Banal na Espiritu Santo, patuloy kang malayang mag-usap po sa amin, magturo, magpahalala po sa amin, sa mga pagkakamali po namin. Tunay na, O Diyos, ituloy mo po kami, Panginoon. Kami lahat na naririto ay sama-sama, O Diyos, na patuloy na nandun yung bukal sa aming puso. Bukas po kami sa mga salita mo na may tanim ito at patuloy na itong lumago at patuloy po kaming lumalim at magamit po kami, O Diyos, sa iyong ministeryo. Maraming po salamat. Samahan mo po, O Diyos. Ikaw lagi ang maluwalhati, ikaw ang may taas sa aming pong buhay. Salamat po, Ama, na maraming sa iyo ang papuri sa pangalan ng aming pong Panginoong Yeso Cristo. Amen. So, number 1 po, pagsikapan. Amen. Paano po ba natin ginagawa ang patungkol po sa pagsisikap? Kung meron kang gustong habutin, meron kang gagawin, meron kang gagawin. Kung nagpaplano kang ganito, sigurado meron kang aksyon na dapat gawin pag may halimbawa, ano po ba yung gusto nyo maging plano? Halimbawa, kung gusto nyo, halimbawa na lang, dito sa lugar natin, ano po ba ang plano po natin dito? Tayong lahat na naririto, ano po ba yung gusto nyo maging plano? Halimbawa, na yung plano natin, mapatapos po natin itong simbahan na to. Yung flooring, matambakan, at itong stage na magawa na, at yung mga bintana at mga kuryente at mga ilaw. At mga plano pa po natin dapat gawin dito sa simbahan po ito. So, kailangan meron tayong gagawin na aksyon, hindi lamang puro panalangin po ang gagawin po natin. Bagamat siyempre napakamakapangyarihan po ang panalangin. Sama-samang nananalangin. Pero sa loob po ng ilang buwan ay sa pamagitan ng ating pong panalangin sa pagdudon ay natugunan po ang pangailangan dito sa simbahan po ito. So dati hindi natin dapat lalagyan ng ano yung sa harap na yun, pero dahil sa Diyos, ang lahat ng ito ay ibinigay po ng ating Panginoon dahil sa pamagitan ng panalangin ng may kalapit na gawa. Amen po. So sabi nga pagsikapan. So sa ating pong mga buhay, sabi nga ito yung ating ginagawa pagsikapan natin na maging paghahiyan po ng ating pong Panginoon. Paano po bang paraan? Ano bagay, siyempre, kailangan po natin talagang magsakripisyo. Kailangan natin gawin to. Sabi nga ng Bible dito po sa aklat ng Lucas, ang sino mang 9:23, ang sino mang ibig sumunod sa akin, limutin ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang krus araw-araw at sumunod sa akin. Amen po. So, paano po bang paraan na ating pong paglimot sa sarili? Una, siyempre, yung sariling desisyon natin, sariling gusto natin, sariling kaparahanan natin. Pero lagi natin tandaan kung ano yung nais at yung kalooban po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Alam natin kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay po ng bawat isa. Kaya nga sabi nga, limutin ang ukol sa kanyang sarili. O sariling kagustuhan natin. Halimbawa, sabi nga ng Panginoon na pagsikapan ninyong ngunit pag makita ninyong higit sa lahat ang paghaharian kayo ng Diyos, mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Ano ang kalooban po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin? Tanging pagkat pawang lahat ng mga mabubuting bagay ay pawang kalooban po ng Panginoon.
So yung ating pong mga buhay, alam natin na tayo ay patuloy na yung mga gusto nating gawin, paano po bang paraan yung ating yung ating pong pagsisikap na nagsisikap tayo para sa ating pong mga kinabukasan, sa ating pong mga anak, sa ating pong buong pamilya, kung paano tayo nagtatrabaho dito sa mundo pong ito, na patuloy na pinapangalagahan po natin ang ating pong mga pamilya, ang ating pong mga anak, na sila yung mga nag-aaral, paano natin natutustusan ang kanila pong mga pangailangan. Amen po. Kaya sa buhay po natin, alam po ang bawat isa po sa atin bilang tayo mga mananayan, mga katatayan, ay patuloy po natin na yung ating pong responsibilidad sa ating pong mga anak ay patuloy natin itong pinagsisikapan at patuloy natin itong pinapangalagahan. Amen. Hindi natin magagawa ito kung hindi dahil sa tulong po ng Panginoon. Kaya po, napakabuti po ng Panginoon. Walang mahirap, walang imposible sa Diyos. Kaya nga sabi nga, mamuhay tayo ayon sa Kanyang kalooban. Hindi yung sariling kagustuhan lang natin. Kung may mga bagay na nangyayari dun sa mundo, sabi nga ng salita ng Panginoon dun sa Hebreo 12, Roma 12:2, huwag kayong umayon sa takbo ng mundo o sa takbo ng mundo nito, mag-iba na kayo at magbago ng isip upang masubukan ninyo kung ano yung kalooban po ng Panginoon. Ano sabi? Huwag umayon. Pero minsan tayo po ay nakakaayon. Sino po ba yung top priority natin sa buhay ng bawat isa po sa atin? Masasabi natin top priority natin ng Diyos kung siya yung ating pong minumuna sa buhay natin. Kung siya kung ano man ang mga ginagawa, yung sariling gusto natin, hindi yung nasusunod, kundi kung ano gusto ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen. Kaya sabi nga, kung mahal mo ang Diyos, kailangan sundin mo ang kanyang mga utos. Hindi mo masasabi sa sarili mo na mahal mo ang Diyos pero wala ka namang ginagawa. Action. Kung mahal mo kapwa mo, na alam mo na kapunta siya sa kapahamakan, ikaw ang gagamitin ng Diyos para siya ay magkaroon ng tunay na pananampalataya sa Diyos. Amen. Kaya ang mundong ito ay patuloy yung kasamaan. Pero bakit patuloy po tayong dumudulog sa Panginoon at nananalangin? Kung tutusin, siyempre, sa panahon po ng mga unang tipan, grabe po yung mga tao. Pero sa kasalukuyan, nangyayari na rin po yun. Yung patungkol dun sa gawa ng mga makalaman, gawa ng kasalanan, puro kasalanan, iba't ibang mga parang sa individualan, kahit naman iba't ibang mga ribultong sinasamba nila, kahit yung mga tayo ng baka, sinasamba, mga pulo, mga laman, mga hayop, sinasamba po. Pero sa kapanahonan po natin ngayon, marami na rin po, iba't iba na rin po yung mga sinasamba ng tao. Pero ang pinakamahalaga, kasi alam natin, dito sa mundong ito, ang mundong ito ay pasama ng pasama. Pasama ng pasama ang mundo. Papunta na. Pero ang kaiba lang dito, yung mga tao, kumilala kay Kristo, tumanggap kay Kristo, ay dapat pabuti ng pabuti. Maganda ng maganda ng buhay ng isang Kristiyano. Amen po. At patuloy tayo po ang likod ng Diyos na gagamitin po ng Panginoon sa lugar na ito. Kaya sabi ko nung nag-meeting po kami sa Barangka, mas kung saan gawin yung ganito, yung bawa sa Mapanike, sila muna yung mag-aalaga sa Mapanike, sa mga tao dun sa Barangka, sila muna at tututok po kami dito sa Mabong Bali. Pero hindi naman yung punta rin na kaya lang nag-assign lang po kami na kung sino may mangunguna po doon. Pero sama-sama pa rin po kami. So kung ako yung masusunod, gusto ko mag-solo na lang kami, pero hindi po pwede. Nasimulan na natin, kaya tatapusin na po natin kasi kami ay ilang leader po kami, tatlong leader po kami sa grupo namin, tatlong primary kung tatawagin. Pero yun, nasimulan na kaya tuloy-tuloy na yung gagawin. Pero yung mas masarap talaga yung sama-sama, marami. Pero gusto sabi ko sa kanila, magka-tigdadalawa na lang tayo, tigdadalawa para mabawasan yung trabaho. Marami kasing araw-araw, may set-up na ginagawa po tayo. Kaya ganun po, gusto ko ganun lang para mas marami po yung matutukan. Mas marami yung mapuntaan. Gusto ko rin magkaroon ng gawain sa bahay sa amin.
sa paniki. Dati po kasi may gawain na rin po doon pero na-stop lang. Pero gusto ko rin po magkaroon ng gawain. Kaso lang, ano kaya ang araw yung ano? Kasi sabi ko, pag-preparate po namin. So yun, sabi nga, mamuhay po tayo ayon sa kalooban po ng Panginoon. So ang inulit ko yung Espiritu Santo na nananaan sa bawat isa po sa atin. Patuloy po itong magpapahalala at magtuturo po sa atin kung ito'y tinanggap natin. Kung nagkakamali po tayo, nasasaktan po siya. Yung Espiritu ng Diyos sa bawat isa. Kung alam natin, siyempre, tayong kung hindi kalooban ng Diyos yun, tapos ginagawa pa po natin, nakakalungkot naman po. Parang baga po yan. Ang baga, alam mo naman baga, tapos aawakan mo pa. Sigurado po tayo ay mapapasok. Pero hanggang maaari, siyempre, kaya nga binigyan po tayo ng Diyos na pagbibigil sa sarili. Kasi ang sarili nito, madaya. Ang ating buhay, ang ating sarili. Talagang gusto nito kasamaan, ang laman. Gusto niya sa kasamaan, gusto niya yung mga gaway. Pero hindi po ito madadayag sa Espiritu. Ang Espiritu ay makapangyarihan. Ang Espiritu ay hindi siya pagkaanak ka ng Diyos, hindi po siya magsasawang magpapahalala sa bawat isa. Usually, ang bawat isa po sa atin ay nagpapahalalahanan, nagtutulungan, hindi dahil yung kapatid natin na nagkaroon gumawa siya ng ganitong mga bagay na hindi nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon, hindi naman natin siya uusgan dun sa ginagawa niya. Ang gusto lang natin na sila ay mapabuti at makabalik niya po siya sa Panginoon kung sila ay tumalikod. Amen? Kaya nga sabi nga, huwag tayong umayon sa takbo ng mundo. Alam niyo na po kung ano yung mga takbo ng mundo kung ito. Talagang ang tao talagang napopokus po una sa lahat sa sobrang kabisihan. Tulad ng natin pong pinag-aaral, sobrang kabisihan. Sobrang naghahangad po ng kayamanan. Hindi masama po maghangad ng kayamanan. Sabi nga dito yung titignan yung Diyos at kayamanan. Hindi po masama yung yumaman po tayo, hindi masama na magtrabaho tayo, hindi masama lahat na yun. Kaya lang, nagiging nagkakaroon lang ng problema dun sa iba na focus na po tayo dun sa mga material na bagay. Minsan nakakalimutan na natin yung halimbawa sa yung mga responsibility o yung ating responsibilidad o yung ating mga tungkulin na dapat po natin gawin. Ngayon po. Kaya sa hapon pong ito, patuloy na laging magpapahalala po ang Diyos po sa atin. Tayo po ay gagamitin ng Diyos. Siyempre, yung pong ating pong mga inaalagaan, yung ating pong mga binigay na tao po sa atin ng Diyos, at lahat po tayo, kung hindi pa po natin nasimulan yung ating pong mga pag-uusap. Kasi mag-uusap muna tayo kasi yung iba, di po alam na kung sino po yung leader nila. Amen po, alam na po ba nila kung sino yung leader nila? Baka hindi pa po nila alam, malago. Mas maganda, mapunta po sila dito at masabihan po natin sila. Ma-invite po natin sila sa susunod na linggo. Amen. Kung ginawa natin yung ating tungkulin, ginawa natin yung tungkulin natin sa ating kung mga kanya-kanyang mga inaalagaan o mga pinapahalalahanan, kung hindi sila tumugon doon sa ating pong panganyaya sa kanila, nasa kanila yan. At least gumawa tayo ng paraan. Sabi nga ng lahat ng mga ginagawa natin na hindi po ito nasasayang. Kahit na nag-alaga po tayo ng isang tao sa loob ng isang taon na isa lang, tapos nailapit natin kay Kristo, nilala siya kay Kristo, mas maganda. Pero kung hindi siya kumilala kay Kristo, hindi siya tumulog sa panyaya po natin, o ginawa natin yung part natin, hindi po nasayang yun. Makakala niyo iba, nasayang po yun kasi yung trabaho natin, hindi nasayang yung pagpapalay na ginagawa natin. Meron tayong dating pala sa langit. Ang lahat ng mga ginagawa po natin dito sa lupa. Maniwala po kayo kasi yung po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos doon po sa, na po natin kanina, yung pong Isaiah 41:10. Ano po, sino po yung may kabisado po nun? Isaiah 41:10. Ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba naman. Iingatan, sasamahan, tutulungan kita, sabi nga ng Panginoon. Amen po. So, yun po, kung titignan nyo, ang Diyos ay laging nandyan, kasama natin. Ang Espiritu Santo, yun po, ang kasama po natin.
Kahit saan man tayo, kahit sabi nga ng Bible, 2 o 3 nagkakatipon, kasama natin ng Diyos. Pero hindi lang tayo 3 dito, panghawakan po natin bawat salita ng Diyos na ating pong napapag-aralan na babasa, panghawakan po natin. Pag sinabi ng Diyos, sasamahan kita, saan ka man mapunta, sasamahan po tayo ng Diyos. Kung man ang ginagawa natin, pagkat parang kalooban ng Diyos, sasamahan po tayo ng Panginoon. Kung tayo man po ay aayo, sasamahan po tayo ng Panginoon. Kung tayo magsasalita, hayaan natin ang Espiritu Santo ang magtuturo po sa bawat isa po. Hindi naman po tayo, kung bawa, nagtuturo po tayo, hindi nakukuha dito sa yung gaano tayo kagaling sa pagtuturo, sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Hindi naman tayo yung magbabago sa buhay ng tao. Yung pagtuturo, hindi naman yung tayo. Ang magbabago sa buhay ng isang tao ang pagkilos ng Espiritu Santo. Siya po, pagka nananahan sa atin ng Espiritu Santo, hinahanap ng Espiritu Santo yung pong maka-spiritual na gawain. Pag wala ang Espiritu Santo sa buhay ng bawat isa po sa atin, saan nyo, iba yung hahanapin po niya. Hindi niya hahanapin ang magbasa ng salita ng Diyos. Hindi na hahanapin na kung paano siya manalangin. Hindi niya ipapahayag ang salita ng Diyos pag wala sa kanya ang Espiritu ng Diyos. Amen po ba? Nasa atin na po ba ang Espiritu ng Diyos? Kung nasa atin ang Espiritu ng Diyos, na tinanggap na po natin siya, alam nyo ano ang gawa ng Espiritu ng Diyos. Ang power ng mga mabubuting bagay lang po ang salita ng Panginoon, na patuloy lagi itong nagpapalakas sa atin. Kung may problema tayo, asahan natin ang Espiritu Santo ay magtuturo po sa atin. Sa atin kung minsan, sabi lang tayo mga may asawa, minsan konting hindi pagkakaunawaan, pumapasok man dun sa puntong iba na yung nangyayari. Pero lagi mong tandahan ng Espiritu Santo yung nangungusap po siya sa atin. Na huwag natin gawin niya kasi wala namang kabuuan yung mga bagay na yun. Amen. Pero may yung kagandahan lang po kung may naranasan tayong ganong sitwasyon na kinaharap sa ating pong pamilya, magiging matatag lang po tayo kapag yun ay ating pong napagtagumpayan na po. Amen po. So ito pong ating pong pinag-aaralan ay patungkol po dun sa mga bagay na mga material o sa mga halalahanin sa buhay. So ano mga iba't ibang sabi nga, ulitin kong basahin na, ngunit pag sumakita ninyong higit sa lahat ang pag-arihan kayo ng Diyos at mamuhay ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya sa inyo ang lahat ng bagay. Yung mga taong tunay na sumusunod sa Diyos, na ginagawa ko namin yung kalooban ng Diyos. Yung mga pangailangan po natin, pamawakan po natin na ibibigay ng Diyos yan. Yung pangulong natin ng motor, ibibigay ng Diyos yan. Walang mahirap, walang imposible sa Panginoon pagkat ginagawa natin kung ano yung kalooban ng Panginoon. Siyempre, meron din tayong ginagawang aksyon. Ngunit sabi nga ng Panginoon dito, yung sa ibang salin, unahin mo ang kaharian at ang katuwiran ay bawang lahat ng bagay ay idaragdag na lamang po ito sa atin. Kung unahin natin ng Diyos. Bilang tayo yung mga leader, ako leader, primary, tapos hindi pwedeng mawala tayo dun sa mga gawain na ipinagkatiwala ng Panginoon kasi babalik po sa atin yun. May magsasalita sigurado. Ikaw nga leader, di ka umatin sa cell group. Leader ka. Ganun mo sinasabi. Naranasan ko na dati po yan. Pero ikaw nga, nagtuturo ka tapos hindi mo naman ginagawa. Napakasakit po sa ano natin, nung naghahayag tayo ng salita ng, mayo kayo, gawin mo ito, mga lahat ng bansa, bautismo niyo sila sa ngalan ng mga anak ng Espiritu Santo. Turuin niyo silang sumunod sa lahat ng pinangulos ko. Tandaan ninyo ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kamusta ka naman? Naibabagi mo ba ang salita ng Diyos? Kung meron kang yung kaibigan mo, yung anak mo, yung pamilya mo, na-share mo ba sa kanila? Sabi nga ng ka-cell group ko, bago mo mag-share ng aliwa, unahan tala pa yung pamilya at saka pagka unahan tala pamilya, abang unahan tala pamilya, share tama muli ka rin aliwa. Alitang puro ka rin aliwang tao, tapos pamilya tama, malalakwan ka. Kung ginawa natin yung ating pong responsibilidad sa ating pong mga pamilya, sa ating pong mga anak, kung ayaw nilang sumama, wala na tayo pananagot. Hanggat na hindi po tayo magsasawang magtuturo po sa kanila. Hindi tayo magsasawang magpapahalala po sa kanila. Nakakasawa po ba nagpapahalala? Minsan, nakakasawa, hindi ba? Pero, sinabi ng Diyos, sinabi niya, ang Diyos naman nagkikilos sa kanya. Kung alam niyo naman po na ang bawat isa po sa atin, nabasa natin ng salita ng Diyos,
Alam na ng Diyos kung sino-sino yung mga sa kanila. Alam na ng Diyos kung sino yung magpipis hanggang wakas. Alam na po ng Diyos yan. Kasama po ba tayo doon? Amen. Kasama po tayo doon na hanggang wakas. Walang iiwalay. Ipaglaban natin ang pananampalataya Kristiyano. Ipaglaban natin ang pananampalataya kay Kristo. Na meron tayong pinangahawakan at merong inihanda ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Sa lahat ng sumasampalataya at kumikilala sa ating pong Panginoon bilang sariling tagapagligtas ng ating pong buhay. Amen. Sabi po dito sa number 3, huwag maghalinglangan. Magtiwala sa Diyos. Sabi po dun sa Santiago 1:6. Santiago 1:6, sabi po doon, Santiago 1:6, so, simulan na po natin doon sa verse 5. Ngunit kung kulang ang karunungan ang sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan, sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di manunumbad. Verse 6, subalit ang humingi ay dapat manalig at huwag maghalinlangan, sapagkat ang naghalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Amen po. Napakaliwanag po ang sinabi po dito na huwag po tayong maghalinlangan. Kung humingi tayo sa Panginoon, pangawakan natin na ibibigay ng Diyos po yan. Paano? Sabi nga, simula nung ako'y binata pa, hinihingi ko na hanggang ngayon, hindi pa natutugunan. Baka meron pa pong mas higit na ibibigay po ang Panginoon sa bawat isa sa atin ayon sa ikaw-bibigay natin. Pero doon po sa verse 5 po, sabi nga kung kulang ang karunungan natin, humingi tayo sa Diyos. Tulad ko, napakarami po akong dapat gawin sa buhay ko. Marami pa po akong yung patungkol sa kaalaman. Wala pa ako sa talagang Kututin sabi nga ako, makapangyarihan po ng Diyos sa buhay ko. Isa po akong wala talaga kasi alam ko lang dati gumawa ng masama. Ayun lang ang alam ko, pero nung time po na tinatagpo ako ng Panginoon, na-encounter ko ang Diyos sa buhay ko. Gusto ko pagsikapan kong makagawa ng ganito. Sabi ko, gusto kong matutong manalangin. Pagka bilang kami mga kabataan ko, nung pag pinapanalangin, alam ko, gusto ko, nung pinapanalangin ako, hindi ko makakalimutan yun na talagang nanginginig ako. Sabi ko, Lord, salamat po. Ganun lang yung prayer na ginawa ko noon. Pero sabi ko sa mga kabataan mo, gusto kong matutong magbasa. Na minsan isang araw, sabi ko, turuan nila ako. Pero hindi po nangyari yun. Hindi po ako naturuan kung paano magbasa. Alam niyo, gumawa ako ng paraan. Kasi nung time po na dati po kasi pag may natuturo si Pastor, bago po niya ituro, nag-a-assign po siya ng magbabasa. Ganun po dati. King James Version pa yung Bible ni Pastor dati. Ang tagal. First King po yun First King yung pong tinabasa niya. Tagal bago po matapos. Nagbibiletra po ako. Unti-unti natututo na rin po ako magbasa. Kasi, bamor na may nagbibidyo tinitignan ko lang yung numero, yung letter, yung lyrics. Doon ko nakita yung ganun nagbasa. Sobrang talagang pag nagbabasa ko wala. Pero ngayon, kahit pa paano, nakapagbasa na rin po ako. Kahit na konti. Ganun po. Pero hindi po, kahit yung mga alagad nga ng ating pong Panginoon, yung iba, hindi po sila nakapag-aral. Pero nagamit po sila ng Panginoon. Tayo pa kaya nakapag-aral na? Ano po ba? Walang mahirap, walang imposible sa Panginoon. Kung hihingi tayo sa Diyos, bibigyan po tayo ng Panginoon para naman. Simulan na po natin ngayon kung hindi pa po tayo marunong manalangin. Tignan po namin. Ako, nag-observa ko lang yung mga nananalangin. Ganun pala. Gagayahin ko yung nananalangin. Ganun po yung ginagawa ko. Halimbawa, si Pastor, pag nananalangin, patutulog sa ganito. Halimbawa, nakakadalo ko sa mga pagtitipon, tinuturo sa atin. Ganun po yung ginagawa ko. Hindi yung pabalik-balik na nananalangin ko, pinanalangin mo yun, iba na, balik doon na naman dati, pinanalangin, parang kamisado na lang. Ni-exercise po natin ang ating pong pananalangin. Amen po, dinalagay na. Bagamat kahit na pabalik-baliktad yung ating pong prayer, alam naman ng Diyos yung mga pangailangan natin. Amen. Alam naman ng Diyos yung
tayo yung sumusunod sa Kanya, alam ng Diyos kung paano tayo tutulungan ng Panginoon. Amen po. So, napakabuti po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin kasi patuloy po tayong tinutulungan. Patuloy po tayong pinapahalalahanan. So, kung tayo man po ay nagkakamali, meron pa po tayong pagkakataon. Amen. Kaya yung mga Kristiyano, hindi po tayo magiging masaya kung nabubuhay pa po tayo sa mundo. Hindi tayo magiging masaya kung gumagawa po tayo ng kasalanan. Amen po. Hindi. Kailanman hindi po tayo magiging masaya. Ang sabi ng Diyos, ulitin ko po, limutin natin ang ukol sa ating sarili. Pasanin ang krus araw-araw at sumunod. Sa ating hindi yung ngayon tapos sa susunod na linggo, doon mo papasanin. Ibig sabihin po dito, araw-araw, pasanin natin ang krus. Ano po ba yung krus na ating po papasanin? Bagamat napaka-isakripisyo yung bagay na to, pero kailangan natin magtiwala sa Panginoon. Kailangan natin manampalataya sa Kanya. Kasi pag sinabi ng Diyos, gagawin at gagawin niya. Amen. Gagawin niya sa buhay natin. Kung gusto ng Diyos na tayo pagpalain, hindi lamang po physical, o hindi lamang po financial, o hindi lamang po mga material na bagay yung pagpapala mula sa Panginoon. Yun lang yung isang pamilya na puno-puno tayo ng pag-asa, masaya yung pamilya natin, nagkakaunawaan, nagkakasundo, nagmamahalan, nagtutulungan. Pag may problema, nagkakaroon ng pag-uusap. Amen po, yun ay mula sa Diyos na yung pong kayamanan o yung pagpapala na tinanggap po natin sa Panginoon. Napakaraming mga pamilyang magugulo ngayon. Maraming mga broken family. English po yun Maraming mga pamilyang ganun po yung sitwasyon po nila. Pero tayo, nandun po maayos pa po yung ating pong pamilya dahil sa tulong po ng Panginoon. Amen. Mabuti po ba ang Diyos? Amen. So, sa susunod na ating pong pagtitipon, naasahan po natin tayo po ay gagawa sa tulong po ng Panginoon na tayo po ay na mag-i-invite po tayo, gagawin natin yung mga inaalagaan natin, sabihan po natin sila na paano para na gagawin po natin para sila po ay makasama po natin sa lugar na ito. Nasama-sama po tayo. Amen po ba? Kaya po ba natin gawin yun? Sino yung gagawa? Tayong lahat. Tama po kami dito. Hindi lamang po ako. Si Tita yan. Gagawa rin po yan. Amen. Sasama niyo po si Tatay. Ayan. So, purihin po ang Panginoon at maraming salamat po. God bless po sa lahat. Sa Diyos po ang papuri. Sinabing hanapin, siya po ay kumikilos, dito ba? Kasi nga hanapin Pero bang naghahanap na nakagayon ka lang, dito ba? Ibig sabihin, hanapin daw po natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Amen? At ang lahat ng bagay ay idadagdag. Amen? Idadagdag lang po ng ating Panginoon. Lahat ng kailangan po natin, hindi po gusto. Marami po tayong gusto Di ba? Marami po tayong gusto. Pero yung idadagdag ng Panginoon, yung lahat ng kailangan po natin. Ganun po kabuti ang ating pong Panginoon, hindi niya po tayo iiwan. Amen? Hindi niya po tayo pababayaan sa buhay po natin. Kaya sa oras na ito, dahil hindi po tayo iiwan at pababayaan ng ating pong Panginoon, magtiwala po tayo sa Kanya. Amen? Palagi ay hindi po niya pababayaan. Yung mga finances po natin, kung saan Ipila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po Panginoon sa mga pagpapala na pinagkakaloob sa amin sa araw-araw ng sa buhay pag-asa na aming taglay, God. Ito sa mga pinagmulan nito Panginoon at Lord God. Hallelujah. Aming dalangin Panginoon, ang aming mga puso. Buksan mo Panginoon sa pagbibigay po Panginoon ng aming mga nasakong bahagi o ng aming mga andog sa iyo. Templo Panginoon. Tuloy na tulungan mo kami, turuan kung paano Diyos na makamit namin yung mga pangako mo sa iyong salita Panginoon. At Lord God, hallelujah. At ang bawat handog na malilikaw Panginoon ay magamit sa iyong templo sa aming pananambahan. Salamat po, pagpalain po ng kabubuhay po ng bawat isa, mga trabaho, Panginoon, sa Lord, mga pinagkukuhanan po namin ng financial o God, ito sa
aming Diyos na magpo-provide ng lahat ng ito. Dahil ito ang aming Diyos na provide makapangyarihan sa lahat at sa iyong mga pangako, Panginoon. Salamat po ng maraming Lord God. Muli, O Diyos, tanggapin niyo po ang walang hanggang karangalan at puri sa pangalan po ng aming Panginoon Diyos. Amen. Maraming salamat po sa mga salita po na aming napakinggan. Gamit po namin sa araw-araw po namin pamumuhay upang lahat po ng aming napakinggan ay ma-reflect po namin sa mga tao wala po kung sumunod sa atin. Maraming salamat po sa buhay po ng aming pong dinadalangin ang aming pastor na pastor nito na kanyang nararamdaman pananakit ng kanyang katawan. Aming pong dinadalangin na bigyan mo po siya ng iba yung kalakatan ng kanyang katawan, Lord. Ipuin mo po ang kanyang puking isip, ang kanyang katawan upang lahat po ng kanyang nararamdaman ito po bumaling sa mga latay at sugat mo, Lord. Ito po amin na po ito po yung pinagaling mo na. Maraming salamat po sa aming buhay. Maraming salamat din po sa buhay ng aming kapatid na si Mariel sa kanyang nararamdaman sa kanyang katawan, Lord. Ipuin mo po yung po kanyang katawan po sa kanyang nararamdaman na sa kanyang katawan, Lord Jesus. Ikaw po ang siyang kanyang nagkakantilan, Lord Jesus. Maraming salamat po sa kagalingan